Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Ini ang Radyo Pilipinas News. Adlaw sang Biyernes, Hulyo 25, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, JP Herbas, kagaron sa aton mga headlines. Nahalitan sa agrikultura kag infrastruktura sa Western Visayas bangod sang asud-asud nga bagyo kag habagat naglabot na sa 147 milyones pesos. Sobra 600 milyones pesos nga balor sang kalitan sa Antique bangod sang habagat kag bagyo Krising. Deklarasyon sang state of calamity sa bilog nga Antique ginrekomenda sang PDRMC. Manwa sang kulasig hinpedaloman sa state of calamity. Klase sa syudad kag trabaho sa city government nagapabilin nga suspendido subong nga Biyernes. 18 ka LGU sa probinsya sang Iloilo nagdeklara sang suspension sang face-to-face classes. 45 milyones pesos nga bulig ginpalabot sa mga napektuhan sang southwest monsoon sa Western Visayas kag Negros Occidental. Kag bangkay sang Negrense OFW nga napatay sa missile attack sa Israel nagabot na sa Negros Occidental. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga. Kagaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagabot na sa 147 milyones pesos ang kalitan sa agrikultura kag infrastruktura nga dala sang habagat kag ginpabaskog sang asud-asud nga bagyo sa Western Visayas. Ilang sandig sa latest monitoring sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kon RDRMC6 sa 147 milyones pesos nga kahalitan kapin 25 milyones pesos ang na-record sa agrikultura kag 122 milyones pesos naman sa infrastruktura. Ang mga nagkaluguba nga infrastruktura pananom kagamitan sa pagpanguma kag pagpangisda ang na-record sa probinsya sa Aklan, Antique kag Capiz. Samtang masobra 300 kabalay sa Western Visayas ang naguba bangod sa wala untat kapag ulan kag pagbaha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 600 milyones pesos nga balor sang kahalitan na balhag sa Antique bangod sang habagat kag bagyong Krising. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masobra tunga sa bilyon ka peso ang halit nga ginbilin sang mabaskog nga ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Krising sa probinsya sa Antique. Sa inisyal nga datos sa ginhiwat nga Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o kun ARDANA,
Yara sa masobra 626 million pesos ang kabilugan niya balor sang kaharitan sa Antique. Masobra 610 million pesos sa infrastruktura kag lifeline, samtang masobra 14 million pesos naman sa agrikultura kag pangisdaan. Nakabalhag man ang Antique sang halit sa livestock, tourism kag social sector. Sa pinakaulihing nga datos ang PDRRMO Antique, naglabos sa 242 ka barangay ang naapektuhan sa habagat nga ginpabaskog sa bagyong Krising sa probinsya sa Damlaglang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Deklarasyon sang State of Calamity sa Bilog Antique ginrekomenda na sang PDRRMC. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-recommend na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpaidalom sa bilog na probinsya sa Antique sa state of calamity bangod sa epekto sang enhanced southwest monsoon. Sa ginhiwat nga council meeting, nagpasar sang resolusyon ng council para sa deklarasyon sa state of calamity sa bilog na probinsya. Sa subong, may 3 na kabanwa sa Antique nga ginpaidalom sa state of calamity ang mga banwa sang Barbasa, Sebaste kag Pulasi. Suno kay Mr. Broderick Tain, hepe sang PDRRMO, nag-request na sang special session sa Biyernes, July 25 sa sangguniang panlalawigan si Governor Paulo Javier bilang chairperson sang PDRRMC. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang kula sa Antique, ginpedalom man sa State of Calamity. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginpaidalom na sa state of calamity ang panwa sang Kulasi sa Antique. Sa ginhiwat nga special session, ginaprubahan sa Sangguniang Bayan ang resolusyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na nagrekomenda sang deklarasyon sa state of calamity sa banwa bangod sa nanginhalis sang habagat na ginpabaskog sang bagyong Krising. Suno sa MDRRMC, yara sa masobra 18 million pesos ang halit sa agrikultura, lakip ng livestock sang Kulasi, samtang masobra 383 million pesos naman ang balor sang kahalitan sa infrastruktura sang banwa. Magluwas diri, nakabutang man sa resolusyon sang MDRRMC na 33 ka barangay sa Kulasi ang ginbaha, samtang 3 ka barangay naman ang nakabalhag sang landslide o soil erosion. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Negros Occidental, nagprogras ang resolusyon ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kung LDRMC sa Binalbagan na nagarekomenda sa pagdeklara sa state of calamity. Ini kasunod sa dakong kalitang ginabalag sa banwa bangod sa malawig nga pag-ulan nga dala sa habagat. Sa datos ang LDRMC, nagdangat sa duwa ang patay kay masobra 970 o kung 9,700 ka pamilya o kung kapin 41,000 katawo ang apektado sa habagat sa Binalbagan. Magluwas diri 4 ka pamalay ang nagkalaguba kag 3 ka area abay nagbuntad nga landslide. Multi-million man ang balor sa kalitan sa agrikultura naginbilin sa habagat sa duhay nga pranom, livestock kag palangisdaan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apisar ng ulan halakip sa listahan nga ginpagawa sa Department of the Interior and Local Government angot sa class and work suspension, magapabiling nga suspendido sa buong adlaw ang klase sa tanan nga bulutuan sa Iloilo City. Ini matapos ginaprubahan ni Mayor Raisa Treñas ang rekomendasyon sa Iloilo City Emergency Operations Center nga magpatigayon sa suspensyon sa klase sa tanan nga bulutuan sa syudad, pati na ang trabaho sa tanan nga opisina sa Iloilo City Government sa buong Biyernes, Hulyo 25. Patag sa alkalde sa pihak nga nagsugod na balik sa normal ang naging epekto sa habagat nga ginpabaskog sa duha ka bagyo, nagaatubang gihapon ang syudad sa mga pag-ulan. Kasarangan tubtob mabaskog nga hangin kag kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ginapananaw man nga nagdangat sa 2.1 ka metro ang taob alas 10:54 karon sa aga o kuna subong nga aga. Samtang 37 ka barangay ang parang ginabaha kag 30 ka evacuation center ang nagapabilin nga operational. Nagapabilin nga kritikal ang mga response kag relief efforts kag kanamaan sa mga city government employees
ang direkta na nagabulig sa mga operasyon. Hindi maluwag sa alkalde ng kompromiso ang kaluwasan sa mga residente, partikular sa mga apektado sang pagbaha. Ang tikang magasiguro man nga ang mga government responder kag volunteer magapadayon sa pag-focus sa recovery kag assistance effort. Parugyan sa alkalde sa mga residente nga padayon ang pagbiligay, maghalong pirme kag magbantay sa mga anunsyo sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang 18 ka LGU sa probinsya sang Iloilo nagdeklara sang suspension sang face-to-face classes subong nga Biyernes. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdeklara sa suspensyon sa face-to-face classes ang 18 kalokal nga panguluhan sa probinsya sa Iloilo sa Biyernes, Hulyo 25. Ang nagdeklara sa suspension sa in-person classes sa tanan nga level amo ang mga banwa sang Kabatuan, Barotac Nuevo, New Lucena, Pavia, Saraga, Oton, Pototan, Nakip man ang Tigbawan, Maasin, Leon, Ahoy, Igbaras, Leganes, Alimudian, San Joaquin, Tubungan, Badyangan, kag Naniway. Ang suspension sa in-person classes ang gendeklara sa mga local chief executive. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang suspendido man ang klase kag ang obra sa gobyerno sa syudad sang Pasig nga subo iya nga Biyernes, Hulyo 25. Sa anunsyo ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, ginpahilya nga bangod sa hindi manami nga panahon, suspendido ang klase sa tanan nga level sa pampublikong o kung pribado man nga bulutuan. Dugang pa sa alkalde, nakipman sa suspendido ang obra sa mga government office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang 45 milyones pesos na balor sa bulig ginpalabot sa mga napektuhan sang Southwest Monsoon sa Western Visayas kag Negros Occidental. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalabot sa masobra 45 million pesos na humanitarian assistance ang DSWD, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization sa mga naapektuhan nga pamilya sa Panay Island, Guimaras kag Negros Occidental sa Southwest Monsoon o kon habagat na gin-enhance sa Bagyo Crisine, Dante kag Emong. Sa 45 million pesos, masobra sa 38 million pesos diri ang ginhatag sa DSWD-6. Lakip sa napalabot sa ahensya ang masobra sa 56,000 nga family food packs, balor 38.3 milyones pesos, tag 150 ka non-food items, balor 255,000 pesos. Naglabot sa masobra 93,000 ka pamilya ang naapektuhan sa habagat gikan sa mga probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental ug mga syudad sa Iloilo kag Bacolod. May nabalag man nga 76 ka balay nga totally damage kag 575 nga partially damage mga sa epekto sa habagat. Sa karon may 115 pa ka pamilya ang nagatinir sa sulod sa evacuation center kag may 227 ka pamilya nga nagatinir sa ilang himata o kon kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kagot na balita, DSWD6 OIC Regional Director Joselito Estember nagbisita sa Antique para magpalabot sang bulig sa napektuhan sang Southwest Monsoon. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nainsunod sa commitment ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga maghatag sa kinahanglanon nga bulig sa mga biktima sang bagyo, ginpabaskog pa sang DSWD Field Office 6 ang relief operation sa probinsya sang Antique nga tuman nga naapektuhan sang Southwest Monsoon kag Tropical Cyclone Crisine. Personal nga nagpalabot ang assistant sa DSWD-6 OIC Regional Director Joselito Estember sa apektado nga pamilya sa Southwest Monsoon nga ginpabaskog sa Bagyo Crisine sa Antique. Sa iya pagbisita, nagpanghatag si OIC RD Estember sa 4,678 nga family food packs sa munisipalidad sa Barbasa, Antique, kag 5,125 ka family food packs ang ginhatag naman sa Colase. Gimpayag ni Director Estember nga nakapabili nga vigilante ang ahensya, ilabi na sa epekto sa Bagyo Dante kag Imo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ugot nga ginabantayan sa Department of Trade and Industry Western Visayas kung DTIWD
ang presyo kag supply sa maragpangunang nga balaklon sa rehiyon kasulod sa naging epekto sang habagat. Suro sa DTI Western Visayas nagapabilin nga establang presyo kag bastante man ang supply sa mga basic goods sa Antique nagitnawa banwa sa Barbasa, Sibaste kag Kulase nga lusay hinpedalon sa state of calamity. Aktibo man nga ginabantayan sa DTI Western Visayas ang pila ka mga produkto sa Iloilo, Capiz, Aklan, Negros Occidental kag Guimaras bisan nga wala pa siyang may nagdeklara sa state of calamity. Ginpasiguro naman sa ahensya nga sa piyak sang hindi marami nga panyampo padayon nila nga ginapanundom ang kinamatarong kag garaydan sa mga bumalakaw kag iduso ang fair trade practices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga napatay sa dengue sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa 12. Iloilo Provincial Health Office nagparugyan nga kung may hilanat gilayon nga magpakonsulta. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 12 ang nabalha nga napatay bangon sa dengue sa probinsya sang Iloilo sini nga tuig. Ini matapos kami nagduga nga isa nga napatay sa bulan sang Hulyo. Ang bago nga dengue fatality ang edad siyam ka tuig nga bata nga lalaki gikan sa Balasan Iloilo nga nagtaliman sang Hulyo 5. Ang pasyente naka-eksperyensya sang dengue with warning signs. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang Iloilo Provincial Health Office, ang bago nga napatay naka-eksperyensya sang hilanat sa isa ka adlaw kag nagpakonsulta apang pagkasunod nga adlaw nagsakit ang siyang kung nag-deteriorate. Bangod sinido nga na ang nabalaga napatay sa dengue sa Balasan subong nga 2025. Ang isa nga napatay edad 27 anyos nga babayi nga nagtaliwan sa bulan sa Pebrero. Ang pulot nga dengue fatality sa probinsya ang gikan sa Pototan kag Carles, nga may tig-duha ka dengue fatality kag tig-isa naman ang fatality nga na-record sa Oton, Lambunaw, Sara, Tigbawan, San Rafael kag Dueñas. Panugyan sa Iloilo PHO sa pumuluyog ang kung maka-eksperyensya sang hilanat o kung mga simptomas ng dengue gilagan nga magpakonsulta. Dugang pa sa PHO nga padayunon ang pagsunod sa mga tikang kontra dengue ilabi na ang pagpangitang paguba sa mga ginapingitlogan sang lamok. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpapanaog sang cease and desist order ang Iloilo City Mayor Raisa Pereña sa pila ka proyekto nga ginadumala sang Iloilo City District Engineering Office, partikular ang ongoing project sa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalubihan, Desamparados Creek, kag sa area sang Iloilo River sa Barangay Muhon. Ini kasunod sang findings sang Iloilo City Drainage Task Force angon sa mga proyekto nga ginapananaw nagdulot sa problema sa pila ka barangay labi na sa distrito sang Haro kag Santo Mansugid palabot nga reklamo sa pila ka punong barangay. Nakipsagin tumod ang DPWH Rehab Project sa Buntatala Creek kag ang Iloilo City Access Road Bokon Bike Lane. Ikapatuman ang CDO in full force hasta hindi makahatag sang komprehensibo kag scientific nga batag ang ICDO nga ang mga proyekto sa reclamation sa mga waterways ang hindi makatuga sang kahalitan sa palibot kag sa kabuhisang pumuluyo. Santo sa order sa alkalde napahayag nga wala sang koordinasyon ang ICDO sa lokal nga pangaluhan sa pagpatuman sang mga proyekto nga isa ka requirement santo sa DPWH Department Order 110 series of 2015. Ang CDO ang gini-issue sa alkalde kahapon nga adlaw Hulyo 24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa instansya Municipal Police Station ang isa ka high-value target sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Santa Ana, Instansya, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Ferlin, 22 anyos, kag residente sa Purok 5, Barangay Bulaqueña, Instansya, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 97 kagramos ng Cebu nga nagkabalor sang 659.6 mil pesos. Ang Bandilagon nga operasyon resulta sa kapintatlo ka bulan nga surveillance. Sa giniwat nga surveillance natugiban nga nagakuha ang suspect sang supply sa syudad sa Iloilo kag nabaliga sa banwa sa instansya. Sa kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, ang away batok sa ilegal na droga obligasyon sa tanan gani ilulupod dapat ang tanan sa pagdapna para sa medong kay matawhay nga probinsya sa Iloilo. Sa pag-aresto sa suspect kaso nga paglabas sa Republic Act 9165 karang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya paga at tubangon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Jesse Shepherd, a wanted person, ang naaresto sa Madilagon nga operasyon sang Police Regional Office 6 sa Western Visayas sa sulod sang 24 oras. Sa Jesse Shepherd nga naaresto, 5 ang most wanted, kag 12 naman ang other wanted person. Ang pagkaresto sa mga wanted person, kabahin sang masangkad nga kampanya sang PRO6, batok sa mga ginapangita sang layi. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, klaro ang mensahe sa kapulisan nga seryoso sila nga matagaan hustisya ang mga biktima sa mga wanted person. Hindi maguntat ang kapulisan, tubtob hindi madakpan ang nabilin nga wanted person sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Sa madasig nga pag-responder sa Rojas City Police Station, gilayon nga nadakpan sa sulod sang 5 ka minuto ang mga kawatan. Matapos magtawag sa 911 ang mga biktima sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City, Capiz. Sadig sa report sa Capiz Police Provincial Office, nagtawag sa 911 ang nanay sang biktima nga nakawatan sa cellphone. Sa gilayon nga pag-responder sa kapulisan, nadakpan ang mga suspect kag na-recover ang cellphone sang biktima. Sa Capiz PPO ang madasig na pag-responde, nagapakita sa dedikasyon sa kapulisan para proteksyonan ang publiko. Ini pagsulod sa 5-minute response na programa ni PNP Chief Nicolas Toro III agud mahatag ang kalidad na serbisyo sa publiko. Radyo Pilipinas News. Nag-abot na sa Bacolod Silay Airport ang bangkay ni Lea Mosquera, ang Negrense Overseas Filipino Worker kon OFW, gikan sa banwasang San Enrique nga napatay kasulod sang missile attack sa Israel. Ang bangkay ni Mosquera ang ginsugata sa iya mga pamilya kag mga abyan. Kaupod man sa mga nagsugata sang bangkay ni Mosquera sa paluparan sang Bacolod Silay Airport sa Negros Occidental Governor Bong Lacson, Department of Migrant Workers NIR Director Glenda Aligonza, OWA Regional Director James Mindiola, kag Provincial Public Employment Service Officer Karen Dinsay. Nauraragin paambit ni Dinsay sa interview sa Radyo Pilipinas nga ginaprepara na sa provincial government ang financial assistance nga ipalabot sa pamilya Mosquera. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagiging balita, DSWD ang Field Office 6 ang nagatag sang financial grant sa pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa mga hard on the spot sa ginhiwat nga mega job sang Iloilo Provincial Government Office o kun peso. May 18 ka hot singing profile assess orient kag ginpedalom sa capacity building training sang SLP team sang regional office. Kada hot ginhatagan sang 5,000 pesos nga Employment Assistance Fund. Ang EAF isa sa mga modality sang SLP nga nagatag bulig sa mga benepisyaryo agud nga makakuha sa mga requirement sa pag-obra kapareho sang mga legal na dokumento, medical exam, lisensya, uniforme, mga gamit lakip bisan pagkaon kag pamasahe para sa ila pag-umpisa sang trabaho. Radyo Pilipinas News. Governor Defensor ginendorso si Mayor Mamon nga mangin presidente sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga gin-endorso ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Badyangan Mayor Suzette Mamon agud magpamuno sa League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter. Suno kay Defensor, naandan na sa mga alkalde sa probinsya sa Iloilo si Mamon bangod nagserbe man siya nga Vice Presidente sang LMP Iloilo. Magluwas diri siling ni Defensor maalam kag mapisan si Mamon. Nagpasalamat naman sa pagsalig si Mayor Mamon kay Governor Defensor. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan na balita, second quarter national assessments ang High Value Crops Development Program ginhiwat sa Aklan. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereñeta. Radyo Pilipinas Report.
Giniwas sa High Value Crops Development Program o kon HVCDP ang second quarter national assessment sa probinsya sa Aklan sining karon lang. Tinutuyo sa national assessment nga pabakuron ang pagpatuman, koordinasyon kag pagpaambit sa epektibo nga pamaagi sa HVCDP. Lakip sa tumalambong ang mga opisyal sang HVCDP, National Program Management Office, report officers kag focal persons gikan sa nagkalain-laing nga rehiyon sa punsod dala ang ilang mga ihibalo, suhestyon kag inisyatibo para mapauswag ang high value crops. Nangin palagyan man ang kahiwatan sa mga rehiyon nga magbinuligay, maghiwat sang koordinasyon kag magpaambit sa mga maayo nga praktis sa isa kag isa samtang ginapabakod ang kooperasyon kag padayon nga suporta sa mga inisyatibo nga makahatag sa oportunidad sa mga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, Muyan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamuyad to ang mga balita na tipon kag ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team para sa Radyo Pilipinas News mga Biyernes, Hulyo 25, tuwig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Jeffrey Betita sa transmitter. Ako naman ang inyong tagbalita, JP Herbas. Mayong aga, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.